Alab ng kasaysayan, pagpapanumbalik sa nakaraan. Sa gitna ng mga luntiang kabundukan at tahimik na mga ilog, matatagpuan ang pinagpalang bayan ng Pila, Laguna. Isang bayan na nagtataglay ng makulay na kasaysayan at mayamang kultura. Isang bayang naging makabuluhan ng nakaraang sinubok ang katatagan sa mga nagdaang labanan. Ang muling pagbangon at muling pag-usbong ng makasaysayang lugar ng Pila, Laguna. Welcome to Pila, ang bayang pinagpala, the heritage town of the province of Laguna. Wini-welcome namin kayo sa bayan ng Pila na may ngiti sa aming mga labi. Ang history ng bayan ng Pila ay napakapayak na. Ito ay isang well-established. Ito ay naitatag noong 1575. Pero kung pagbabatayan ay mga arkitekturang nakapaloob dito at ang mga artifacts, bago pa dumating ang mga Kastila ay establishado na ang bayan ng Pila. Pero according nga sa kasaysayan, it was founded 1575. Galing ito sa tatlong pinanggalingan o settlement. Ang una ay barangay Pinagbayanan na kung saan tinatagpuan ng first crematorium in the Philippines and at the same time in the Southeast Asia. And doon nakuha ang mga diggings ng aming mga artifacts na ngayon ay aming pansamantalang isinara sa dahilang ang aming museo ay under restoration. So it was transferred to Barangay Pagalangan, now part of the town of Victoria. And Victoria kasi ay dating bayan ng Pila. So dahil sa palagiang pagbaha, napagdesisyonan ng mga pamilya ng Rivera na mag-donate ng lupa na ito ay tinatawag na Hacienda Santa Clara. Dahil sa palagiang pagbaha, ang aming simbahan ay inilipat bato sa bato or stone by stone, kaya yung aming founded year ay hindi na bago. So sa kasalukuyan, ang bayan ng Pila ay nasa poblasyon. Ito ay kinapapalooban ng 17 barangay, 4 na barangay ang kinapapalooban ng poblasyon. So sa mabilis na pagdalo ng teknolohiya, nakaagapay ang bayan ng Pila mula nung makabalik ang aming minamahal na punong bayan to way back 2016. From the 4th class municipality, it was moved to 3rd class, and now we are moving to the 1st class municipality. So definitely, naandun ang aming kultura, naandun ang aming history, naandun ang aming kinagis ng tradisyon, pero hindi nagpapahuli ang bayan ng Pila. Ang bayan din ng Pila ang kinalalagyan ng National Shrine of San Antonio de Padua, the first Anthony Church dedicated to Saint Anthony in the Philippines and Southeast Asia. 1581 nang maitatag ang parokya ng San Antonio de Padua. Kaya ang parokyang ito ang pinakamatandang parokya na ang patron ay si San Antonio de Padua. Dito rin inilimbag ang unang bokabularyo lengua de Tagala na ito po ay bokabularyong Ingles at Espanyol. So, ito po ang aming payak ng kasaysayan at ang aming bayan po ay naideklara ng National Historical Landmark way back May 17, 2000 by the National Historical Institute, now National Historical Commission. Sa gitna ng mga magagandang mga estrukturang matatanaw mo rito, mapupukaw ang iyong pansin ang napakalawak at natatangi nilang plaza. Kakaibahan ng bayan ng Pila, kung makikita nyo, well-established yung bahay dito. So meron kami ang walang ibang bayan na matatagpuan kayo na ang simbahan at ang munisipyo ay magkatapat ang pinto sa pinto. So meron kaming maluwang na plaza na kung saan deklarado ng historical landmark na talaga naman panging palaruan lang ang makikita nyo. Hindi palaruan na may mga istruktura, kundi nandito nagre-relax ang mga tao. So yun siguro kakaibahan kasi sa ibang syudad na naideklara, bagamat sa agos nila sa makabagong teknolohiya, nababago yung istruktura. Dito kasi kahit ang mga bahay na antigo ay naibenta or kaya na ipinagawa, sinisikap ng mga may-ari ng bahay na ito ay hindi baguhin ang imahe dahil sila ay tumutugon sa panawagan ng National Historical Commission. Sa bawat kanto, sa bawat bahay, nararamdaman ang kwento ng nakaraan. Ang Pila ay hindi lamang isang ordinaryong bayang pinamamalagian ng mga makalumang disenyo ng mga estruktura. Ito ay isang pamayanang puno ng kasaysayan na umabot ng daang taon.
mandato na ipinagkaloob ng National Historical Commission na kung saan nakasaad doon na walang babaguhin gusali, walang babaguhin istruktura dahil sakalit ito ay ginawa nila, may lalabagin silang batas ng National Historical Commission. I'm a native of Pila, Laguna. I was born here, grew up here, my childhood spent here, and I'm the founder of Pila Historical Society Foundation. Ang Pila Historical Society Foundation ay isang samahang nakatuon sa pangangalaga at pagsusulong ng kasaysayan at pamana ng bayan ng Pila sa lalawigan ng Laguna. Ngunit higit sa mga lumang gusali at makasaysayang pook, ang tunay na puso ng Pila ay ang mga tao nito. Pinapausbong at pinagmamalaki ang pagpapanatiling pagyamanan ang ganitong klaseng arkitektura. Sa bawat selebrasyon at pagdiriwang, sumasalamin ang tradisyon at kulturang Pilipino na ipinapasa mula sa isang henerasyon hanggang sa susunod. Ang natatanging tradisyon sa amin bayan ng Pila ay yung aming Flores de Maria. Ang aming Flores de Maria ay pinagdiriwang namin ngayon na 134 years na kung saan ito yung sinasabi pinakamatanda. Kakaibahan sa ibang bayan, ang aming Flores de Maria hindi natatapos ang katulad ng iba na sagalahan. Pagkatapos, maghihiwa-hiwalay na sa amin. Pagkatapos lumabas ng aming mga dilag, kami ay pumupunta sa simbahan para sa aming pamimintuho sa mahal na ina. Na kung saan sa tradisyon namin, mula sa railing, bumababa po ang mahal na ina mula sa altar at ito po ay namamalagi sa amin ng ilang oras. Na kung saan na lahat ng mga sagalas ay nag-o-offer ng mga flowers sa paniniwala na bawat dalangin at hiling namin ay kanyang dadalhin sa pagbabalik niya sa pagkanta ng Adios de la Fuente ng Rosa Mystica. So pagkatapos po noon, muli siya pong babalik sa taas na kapaniniwala po ng bayan ng Pila, ng mamamayang Pilenyo na dininig po ang aming mga palangalangin at para ibulong niya sa mahal na ama sa bahay. Sa mismo plaza, of course, pinagdiriwang namin ang Paila Festival. Ang Paila Festival ay isang pangunahing pagdiriwang sa bayan ng Pila, Laguna. Ito ay isang anibersaryo ng pagpapalaya ng bayan mula sa pananakop ng mga Kastila at itinataguyod bilang pagkilala sa kasaysayan at kultura ng Pila. So before, bago mag-pandemic, meron kaming bulaklakan sa Pila. Ito ay ginagawa namin tuwing buwan ng Mayo, pero due to the pandemic napahinto nito. Pero sinisikap ng pambayang turismo na muli itong maibalik para masigla. Kung mapapansin nyo, ang Pistang Bayan, bagamat we have division between the church and the state, ang aming ng bayan ay hindi tumitigil kasi gumagawa siya ng paraan para maipakita namin na talagang ang bayan ng Pila ay nakikigaagapay sa mga aktibidades ng simbahan. So we have Paila Festival, meron kaming Oktoberfest, meron kaming Flores de Mayo, Santa Cruzan, practices pa rin yun dito. At ang kakaiba pa rin namin dito sa bayan ng Pila ay pag-celebrate ng Lenten season na kung saan ang mga decorated ang aming street. Paglabas ng mga prosesyon, dito lang makikita yung may mga palaspas na may ilaw-ilaw pagdaan ng pangalan ng aming minamahal na punong bayan, Kagalang-galang Edgardo Ramos, ang aming pambayang administrador, Ma'am Aileen Lazaro Torres. Maraming salamat sa pagbisita sa aming bayan. Sabi nga ng slogan ng Bayan ng Pila, halika na, tara na, Pila at home sa Bayan ng Pila. Good morning sa inyong lahat. Ang tunay na kayamanan ng bayan ay nakaugat sa kanyang mayamang kasaysayan at kultura. Ang mga makasaysayang lugar at tradisyon ay nagpapaalala sa atin ng kahalagahan ng ating pinagmulan. Pila, Laguna. Alab ng kasaysayan, pagpapanumbalik sa nakaraan.